Kasaysayan ng wikang pambansa. Ang wikang Filipino ay hinubog ng kasaysayan, karanasan at kamalayan ng bayan. Ang kasaysayan ng ating wika ay binubuo ng masasalumot na mga pangyayari. Dumaan ito sa mahabang proseso ng pagtanggi at pagtanggap bago pa ito naging ganap na wikang pambansa. Mako naman tayo sa panahon ng Kastila. Sa panahong ito, lalong nagkawatak-watak ang mga Pilipino dahil matagumpay na nagapi at nasakop ng mga Espanyol ang mga katutubo. Ano nga ba ang pangyayari noong panahon ng Kastila? Sa paanong paraan nila na impluwensyahan ang ating wika? Ang isinaalang-alang na mga unang pananakop ng mga Kastila sa ating kapuluan ay ang pananatili rito ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1565 bilang kauna-unahang Kastilang Gobernador General upang mas maging epektibo ang pagpapalaganap ng Kristyanismo. Ang mga misyonerong Espanyol mismo ang nag-aral ng wikang katutubo dahil mas madaling matutuhan ang mga wika ng isang rehiyon kaysa sa ituro sa lahat ng wikang Espanyol. Noong 1634, si Gobernador Francisco Telo de Guzman ang nagmungkahi na turuan ng mga Indio ng wikang Espanyol at sina Carlos I at Felipe II ay naniniwalang kailangan maging bilinggual ng mga Pilipino. Noong 1872, si Carlos IV ay lumagda ng isa pang dekreto na nag-uutos na gamitin ang wikang Espanyol sa lahat ng paaralang itatatag sa pamayanan ng mga Indio. Bakit nga ba hindi maaaring ituro ang wikang Espanyol sa mga katutubo? Unang-una na dyan ay natatakot silang mapantayan sila ng mga katutubo sa kalamanan o talino dahil ayaw nilang malamangan. Pangalawa naman dito ay nangangamba silang baka magsumbong ang mga Pilipino tungkol sa mga kabalbalang pinagagawa nila sa Pilipinas. At ang pinakahuli naman ay iniwasan ng pagkakaroon ng pagkakaisa ng mga Pilipino at matutong mag-alsa laban sa kanila. Ano nga ba ang dahilan ng pagtuturo ng katutubong wika? Paniniwala ng mga Espanyol noong mga panahong iyon na mas mabisa ang paggamit ng katutubong wika sa pagpapatahimik sa mamamayan kaysa sa libong sundalong Espanyol. Dito, upang mas maging epektibo ang pagpapalaganap ng Kristyanismo, ang mga misyonerong Espanyol mismo ang nag-aral ng mga wikang katutubo dahil mas madaling matutuhan ang wika ng isang rehiyon kaysa sa ituro lahat ang wikang Espanyol. Nabatid nilang ang pagpapalaganap ng kanilang rehiyon mas magiging kapani-paniwala at mas mabisa kung ang mismong banyaga ang nagsalita ng wikang katutubo. Dahil dito, ang mga praile ay nagsulat ng mga diksyonaryo at aklat pang gramatika, konteksmo at mga kompasyonal para mas mapabilis ang pagkatuto nila ng katutubong wika. Dito ay mapag-aalaman natin na kung hindi sana tumagal ng higit 3 taon at 30 ang ating pagkaalipin, kung noon pa mang unang taon ng pananakop ay may isang malawak na wikang maunawaan at ginagamit ng nakararaming Pilipino. Sumunod naman ang panahon ng Rebolusyong Pilipino. Pagtapos ng 300 na taon ng pananakop ng mga Kastila, namulat ang mga Pilipino sa kanilang kapihang dinanas. Naging matindi ang damdamin ng nasyonalismo. Noong 1872, nagkaroon ng kilusan ang mga propagandista na siyang naging simula ng kamalayan upang maghimagsik. Sumibol ang kaisipang isang bansa, isang diwa laban sa mga Espanyol. Tagalog ang ginamit sa pagsusulat ng mga sanaysay, tula, kwento, liham at talumpati. Paksama sidhing damdaming laban sa mga Espanyol. No limitang here ang nobela ni Jose Rizal na tumatalaksyak kinagis ng kultura ng Pilipinas sa pagiging kolonya ng Espanya. La Solidaridad naman ay ang naging opisyal na pahayan noong panahon ng himagsikan. Mayroon namang mga batas na tagapagpatunay ng wikang Filipino.
sa Ligang Batas na Biyak na Bato noong 1897. Ang wikang Tagalog ang siyang maging opisyal na wika ng mga Pilipino. Batas ng Philippine Commission bilang 74 gagawing panturo sa mga paaralan ang wikang Ingles. Naisaad din dito ang Artikulo 123 ang itinadhana na ang ituturo sa elementarya ay wastong pagbasa, pagsasalita at pagsulat ng wikang opisyal na Tagalog at mga pangunahing simulat ng mga Ingles. Ang lalong mataas na edukasyon ay buuin ng 2 kurso ng Ingles at 2 kurso ng French. Ang konstitusyon ng Malolos naman ay sinakatuparan noong Enero 20, 1899 ng Kongreso ng Malolos sa Pilipinas at nagtatag ng unang republika ng Pilipinas. Nakasulat ang orihinal nito sa Kastila, ang naging unang opisyal na wika ng Pilipinas. Ang lahat-lahat nito sa natungkol sa politika, kasaysayan at Pilipinas ay isang usbong. Noong 1901 hanggang 1930s, panahon ng Amerikano, nabigyan ng pagkakataon ng mga kabataang Pilipino na magkaroon ng libreng pampublikong edukasyon. Sa pamamagitan ng Batas 74 na 1901 ng Philippine Commission, ginawang medyum ng pagtuturo at komunikasyon ang wikang Ingles. Sa ilalim ng Titings Mactaffy Law, kinikilalang Philippine Independence Act, ipinagkaloob sa Pilipinas ang sariling pamahalaan at kalayaan mula sa Estados Unidos. Noong 1935, inatas sa Kongreso ang pagpapaunlad ng pambansang wika, bagamat hindi pa itong tinatawag na Filipino ng opisyal. Noong Nobyembre 13, 1936, ipinasa ang Batas Commonwealth bilang 184 o an Act to establish the National Language Institute and define its powers and duties. Dahil dito, itinatag ang surian ng wikang pambansa, kinikilalang SWP, na may kapangyarihang pumili ng wikang gagamiting batayan sa isusumite ang rekomendasyon nito sa Pangulo. Ang surian ng wikang pambansa ay may mga tungkulin tulad ng pagsasagawa ng pag-aaral sa mga pangunahing wika na sinasalita ng maraming Pilipino, pagkumpara ng bokabularyo ng mga wika, pagsusuri sa politika at ortografiya ng Pilipinas, pag-aaral ng mga panlapi, at pagpili ng katutubong wika para sa pambansang wika. Noong Disyembre 30, 1937, nilagdaan ni Pangulong Manuel L. Quezon ang kautosang tagapagpaganap bilang 134 na nagtatakda na ang wikang Tagalog ang magiging batayan ng wikang pambansa. Naging epektibo ito noong 1939. Nagsagawa rin ng hakbang ang surian para sa nagpapalimbag na diksyonaryo at gramatika ng pambansang wika at tagtakda ng petsa kung kailan ito gagamitin sa mga paaralan. Sa kabuuan, ang panahon na ito ay nagdulot ng mga hakbang tungo sa pagpapalaganap ng pambansang wika at pag-unlad ng edukasyon sa Pilipinas. Ang ikalawang digmaang pandaigdig noong Hulyo 24, 1942, pinatupad ang Order Militar bilang 13, opisyal na wika ang Tagalog at Hapon. Ang pagkakaroon ng kumpiyansa sa Tagalog ay naglalayong palakasin ang sariling kultura. Nakilala rin sa mga Pilipino kulturang silangan sa pamamagitan ng pagsusuro ng Nihongo o wikang Hapon. Narito naman ang pagkasunod-sunod ng aming timeline.